Yan, magandang araw mga kataktika. Update lang tayo sa ating tanim na patola. So naglalabasan na yung mga bunga niya. Ito yung maganda. Yulo. Meron ng pag-asa to. And tuloy-tuloy naman yung pagbubukong bulaklak niya. Yan. Pero hindi natin siya ginawa ng pabalag kasi kung pabalag, malaki yung makakain niya na space. Kaya ang ginawa natin, gagawin lang natin siyang horizontal. Mga kataktika, so itong ating patola, yan. Isang puno, dalawa yan, yung pangalawa, pangatlo, then yun yung pang-apat. Natali pa siyang tulog. So dito natin siya pagagapangin. Yan. Yung ginawa natin. Pagkapangan ng patola. Yan. Hopefully makarating siya hanggang doon sa dulo na yun. Yan. Dahil kinakailangan ng mga alagang manok natin yung oxygen na galing sa halaman. Kaya dito tayo nagtanim. So doon natin siya papupuntahin. Yung area na yun. And ganito. Nakakapal siya na ganyan. And then hopefully magbigay ng magandang bunga ito. So mga kataktika, katulad ng ating sinasabi mula nung tayo nagsimula maghalaman, challenges are common to every one of us. But the way we deal and handle those challenges can make us an extraordinary person and give us a fruitful result. So hindi tayo makabuhay ng halaman dahil graba yan. Yan. Graba. Kailangan nating magkaroon ng mga halaman. So, ayan. Kahit medyo challenging yung pagkuha ng mga lupa, ginagawa natin ng paraan. And good thing naman, ayan mga kataktika, bawi yung ating pagod pagka may nakikita tayo mga ganyan, no? Nagpapakita.
O mga kataktika, harvest time na tayo. Masarap pa mag-harvest. Ito yung bunga ng ating pinaghirapan na pagtatanim ng patola. So naka-harvest tayo ngayon, 2 piraso. At gagawin nga natin, ilalagay natin ito sa pansit. So magluluto tayo ng pansit con patola o patola con pansit mga kataktika. Yan, samahan nyo kami mga kataktika. O, mga kataktika, ito na yung sahog sa ating gagawin pansit. So ito yung manok. So nagigisa na tayo ng baboy ngayon. Pechay, sibuyas bawang, talong. Ito yung hinarvest natin patola, ito yung pansit. Ayan, hinangulan natin. Dahil nagsampos na tayo ng baboy. Bigyan natin yung manok. Gawin na natin. Isa lang po siya yung panahog natin na baboy. Kasi mas matagal maluto sa manok. Buhay pa yung manok. Sumisipa-sipa pa. Yung ating panahog. Mga kataktika, habang tayo nagbabalat ng patola, pag-uusapan muna natin ang nutritional facts ng patola. Ang patola ay isang uri ng gulay na mayaman sa iba't ibang nutrients at benepisyo na makakatulong sa kalusugan ng katawan. Ayon sa USDA, ang USDA ay the United States Department of Agriculture. At ang sabi nga nila, ang isang tasang patola na may timbang na 124 grams ay naglalaman ng mga sumusunod na nutritional facts. Calories, 15 grams. Carbohydrates, 3.4 grams. Protein, 0.08 grams. Fat, 0.1 grams. Fiber, 0.9 grams. Vitamin C, 12% ng RDI. At ang ibig sabihin ng RDI ay Recommended Dietary Intake. Ang average na daily dietary intake level that is sufficient to meet the nutrients requirements of nearly all 97 to 98%. Yan, healthy individuals in a particular life stage and gender group. At ang vitamin B6 ay 5% ng RDI, folate 4% ng RDI, potassium 4% ng RDI, magnesium 3% ng RDI. At alam nyo rin ba mga kataktika na ang patola ay mabuti para sa puso dahil sa mataas nitong potassium content na nakakatulong sa pag-regulate ng blood pressure at pag-prevent ng stroke. Ang vitamin C naman ay nakakatulong sa pag-boost ng immune system at pag-protect ng cells mula sa oxidative stress. Ang vitamin B6 at folate ay mahalaga para sa metabolism at brain function. Ang fiber ay nakakatulong sa digestion at pagkontrol ng blood sugar levels. Ayan, dagdag kaalaman din, ang patola ay isang uri ng gulay na may haba at hugis na parang pipino. Ito ay may malambot na balat na kulay berde at may maliit na buto sa loob. Ang patola ay madalas gamitin bilang sangkap sa mga lutuin ng mga Pilipino, lalo na sa sabaw at pansit. Ang patola ay masarap kainin kapag sariwa at malutong. Ngunit, maaari rin itong ilagay sa ref or freezer upang tumagal at hindi mabulok agad. Ang patola ay maaaring lutuin sa iba't ibang paraan tulad ng mga sumusunod. Ginisang patola. Ito ay ang pinakasimpleng paraan ng pagluluto ng patola. Kailangan lamang hiwain ang patola sa manipis na mga piraso at igisa ito sa bawang sibuyas at maaari ring magdagdag ng giniling na baboy o hipon para mas lalong sumarap. Patola con miswa. Ito ay isang uri na sabaw na may patola at miswa, isang manipis na pansit na gawa sa harina. Kailangan lamang pakuluan ng patola sa tubig na may bawang sibuyas at asin. Pagkatapos, idagdag ang miswa at pakuluan ng ilang minuto hanggang lumambot ito. Maaari ring magdagdag ng tinapa, alamang,
Ayan, baboy, hipon upang mas lalong sumarap. Patola con carne. Ito isang uri ng sabaw na may patola at karne ng baboy o baka. Kailangan lamang pakuluan ng karne sa tubig na may bawang, sibuyas at hayaang maluto o lumambot ito. Pagkatapos, idagdag ang patola at pakuluan ng ilang minuto hanggang maluto ito. Maaari rin magdagdag ng iba pang gulay. Kung inyong nanaisin, pwede ang pechay at repolyo upang mas lalong sumarap. Yan, patolang bulalo. Ito isang uri ng nilaga na may patola at bulalo. Ang buto ng baka na may laman at taba. Kailangan lakuluan ang bulalo sa tubig na may bawang, sibuyas. Ayan. At hayaang lumambot ang laman at lumabas ang sabaw. Pagkatapos, idagdag ang patola at pakuluang muli hanggang maluto ang mga gulay. Maaari ring magdagdag ng mga iba pang gulay katulad ng pechay repolyo. Ayan, ayon yan sa inyong panlasa mga kataktika. Yan, ang patola ay isang sangkap na magbibigay ng dagdag na sustansya at sarap sa mga lutuin. Ito ay maaaring kombinasyon ng iba't ibang mga rekado at sangkap tulad din ng bawang, sibuyas. Mayroon din naglalagay ng kamatis, hipon, baboy, manok at iba pang klaseng gulay. Ang patola ay isang masarap na gulay at maraming paraan. Katulad ng nabanggit natin, upang ito'y lutuin ayon sa mga available na sangkap sa inyong paligid o sa inyong laman ng rep mga kataktika. O yan, nahiwa na natin yung patola mga kataktika. Isama na rin natin itong na-harvest natin na palong. Yan, so meron tayong mga kataktika, ilang puno ng talong dito. And ngayon, may nakuha tayo na 2 piraso. Pero since magluluto tayo ng pansit na may patola, isama na rin natin, idagdag na rin natin. Di naman siguro re-reklamo itong si pansit na may patola, na may kasamang talong, mga kataktika. Yan. So kumbaga kung ano yung available na resources, kung ano yung makita sa ating paligid, yan mga kataktika, po pwede nating isama sa ating mga lutuing gulay. At alam naman natin na mga gulay ay may kanya-kanyang sustansya. At syempre, pagka tayo naghalo ng mga gulay sa ating mga pagkain, ay depende yan kung katanggap-tanggap sa ating panlasa. Kaya kayo na ang bahalang humusga mga kataktika at kayo na rin ang bahalang magdagdag kung anong mga sangkap ang inyong gustong ilagay o ilahok sa inyong mga lutuing ulam. Ready na yung sahog natin mga gulay, mga kataktika. Ito naman yung gagawin natin pansit bihon at pansit canton. Yan mga kataktika. Pechay at yan, patola at ito, papakain natin sa manok. Ito na yung ating panahog. At nilagyan na natin yung sibuyas, bawang. So, sinangkot muna natin yung panahog na karne bago natin lalo yung sibuyas, bawang. Ayan, gisa-gisa hanggang maluto.